Magandang umaga sa inyo, mga partner, damant mga partner, sama the BBTT. At nandun ang aming asa na si Lily, mga par. Yan o. At ayun mga par, nakabis na nga tayo ng mga par. No? At sumainyo ang pagpapayag ng pamamagitan ng Panginoon ayon kay Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. Para sa anak ng Espiritu Santo. Amen. At what's up mga par, at magandang umaga sa inyo. At muli, Sunday vlog tayo mga par. No? Sunday of July na nga pala ngayon mga par. Damant mga par. Sama the BBTT. At nandun na aming asa na si Lily, mga par. Wow! Kainay niyan, mga par, no? Lily! Sama ka din? 4 months pa lang yung mga par, pero mukhang aso na, no? What? Nakakita talaga yung mga par. At yung mga par, no? Magbibihis mo nga at liligot, mga par, no? At pagkagenta ko, nandun na tayo sa simbahan, mga par. Ito na panganahan tayo, mga par, no? Let's move on. Yup! At ayun mga par, nakabis na nga tayo ng mga par, no? At ma-share ko nga lang mga par, no? Narinig ko na yung misa mga par, no? Kumbaga nag-i-start na, no? Kasi si mami kasi pumasok, kaya kami dalawa lang ni baby na ang nag-asikaso. At narinig ko na yung misa mga par. Inayos kasi namin sound system ng Biyernes mga par, no? Kaya laking tuwa ko din na hanggang dito naririnig ko na yung sound ng misa mga par, no? Hanggang dito na sa bahay, mula sa simbahan hanggang dito. Rinig ko na mga par, no? At yun na mga par, mamaya na at punta na tayo sa simbahan. Let's go! Surprise! Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapayag ng Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at pinapunan ulit. Sa laki ng tuba, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-ari-ariya at binili ang bukid na iyon. Ganyan din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang nangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Magsiyo po ang lahat. Santo. Amen. Magsiyo po tayong lahat. Magandang umaga po mga kapatid sa ating Panginoon. Magandang umaga naman po, Mother Marshall. Hindi po bang palakpakan natin ang Panginoon sa umaga ito sapagkat binilihan tayo ng magandang panahon. Nawa po, araw-araw na tayo ay nasa ganito na ganito. Ang ating pong kalinhaga na binanggit ng ating Panginoon ay may magkaparehong kahulugan. Isang mamahaling perlas at isang kayamanan. Subalit bago po tayo lumago dito sa Ebanghelyo, tunghayan muna po natin ng kaunting sandali kung ano ang isinasad sa atin sa unang pagbasa hango sa lumang tipan. Ayon po sa pagbabasa, natunghayan natin mga laging na pagbasa, si Haring Solomon Pasipulo, noong italaga siya na maging hari ng Israel, siya po ay titikir pala. Wala pang 20 anos. Kung babasahin natin ang aklat ng langit sa Badalang Talata, nandun ang lahat ng masaysayan na anak po siya ni Haring David. Si Haring Solomon, nung siya po ay iluklok, dati po kasi yung pangalan niyang anak na kapatid ni Haring Solomon sa ibang nanay, ang
nangarap sana na maging hari ng Israel. Kumuha siya ng kanyang kapanalin at nagkasayaan, nagkainan na at gumawa na ng programa. Subalit hindi naman po yung formal sapagkat ang pagtatalaga ng hari ng Israel ay binubuhusan ng langis at ipinapanalangin ng propita. Pagkapanalangin, bubuhusan ng banal na langis. Saka lang magkakain. Ito po, yung panganay kay Hari Solomon ay nangarap na mga ganon. Subalit, nung mabalitaan na nagkakatuwaan, yung mga tunay na tapat kay Hari David sapagkat nung po panahon ay matanda na si David, sinabi agad nung nanay ni Hari Solomon, si Bathsheba. Nagkakatuwaan na doon. Balita ko'y hari na daw yung kapatid ni Solomon. Hindi ba't nangakutangan si ang anak ko na bunso mo ang iluluklok mo na kapalit mo? Kaya nagpas niya si Haring David. Nakaratay na kasi si Haring David nung bedready na. Malabo na ang mata, mahina na, sirmihan na lang. Kaya ipinasya ni Haring David, ipatawag mo si propita. Dumating ang propita. Pumunta kayo doon sa sentro. May binanggit na isang sentro, pangalawang sentro. Doon ba? Sinubok ang kanyang katalinuhan ngayon after wala pang isang buwan. Dumating ngayon ang nag-aaway ng dalawang nanay. Lumapit. Sinabi kay Hari Solomon, may dumating ngayon sa buwan sa harapan ni Hari Solomon. Anong nangyari sa inyo at kayo nag-aaway? Sabi ni Hari Solomon, nagsalita ang isang nanay. Dalawa po kami magkasabay na nanganak sa isang kwarto. Isang gabi po, marami po ang kanyang sanggol ay nadaganan niya, kaya ipinalit niya sa aking sanggol na buhay. Inahalin po niya ang sanggol kong buhay at yung patay niyang anak ang ipinalit sa akin. Anong masasabi mo, nanay, na isa? Hindi po, akin ang sanggol. Sa kanya po yung patay. Ang ginawa ni Hari Solomon, bigyan ako ng espada. Binigyan ng espada si Hari Solomon. Hawakan ang bata. Hatiin sa dalawa. Pagdalawahin ang sanggol. At bigyan ng tig-isa ang dalawang nanay na nag-aakil na siyang may-ari. Humiyaw ngayon ang isang nanay. Manali, pakiusap. Ibibigay ko na po sa kanyang buhay lang, wag lang pumatiin ang bata. Sumabad ngayon isang nanay. Sige, kung hindi mo po sa akin ay hatiin na lang. Sige, patay na ang bata. Kaya sabi ni Hari Solomon, ibigay ang buhay na bata sa unang ina. Siya ang tunay na may-ari. Siya ang tunay na ina. Panapakan na ina ng Diyos. At nakita sa pagmangusap ang tunay na ina sapagkat siya ay hindi papaya na mamatay ang sanggol. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Dito po sa pangalawang pagbasa na isinulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Ang sabi rito, ang Diyos daw po ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya at ang mga tinawag ayon sa Kanyang pangalan. Tayo po mga kapatid, kapag tayo gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, tayo ay sumusunod sa nais ng Diyos na palagi tayo nag-aaral ng Kanyang kabutihan na siya natin gamit sa pang-araw-araw na buhay, kaisa natin ang Diyos. Ang lahat unang tumutupad sa utos ng Diyos na alam naman natin lahat ng kabutihan ay galing sa Diyos, alam na po natin, kakampi natin ang Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa sa araw-araw. Ang mga magulang yung nagpapidisiplina sa mga anak, hindi malupit sa anak. Ang mga ama na nagsusupply ng pang-araw-araw na buhay, suporta sa kanyang pamilya. Alam po ng Diyos ang mga kabutihan ginagawa ng bawat isa. Yun po ang ibig sabihin na gumagawa ang Diyos kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Tayo po yung nagmamahal sa Diyos. Alam po natin yan. Kaya, alam po ng Diyos, yung pagmamahal natin
na ginagawa natin, practice natin sa araw-araw, na ginagawa natin kabutihan, paglilingkod sa pamilya, maging sa trabaho man, naging matapat tayo sa ating paglilingkod sa pamahalaan, hindi po tayo gumagawa ng mga kontra. Batid naman po natin na kahit mga sikat na tao ay napapasadlak sa paggawa ng kontra sa pamahalaan, kontra sa Diyos. At sila po ay hindi nakakaroon ng pakiramdam na siya na po ay nakaalala, nakasalanan ang kanilang ginagawa. Sapagkat isang beses lamang po na makalusot ang kasalanan, nagiging malaki na po yun. Kapag hindi tumigil, hindi nakapag-isip, o walang nagpayo, walang nagpaalala na masama ang kanyang ginagawa. Ganun po. Karamihan kasi, kapag na huli na o kaya may kapag sabi na masama ang nagagawa, nagbabago na. Subalit yung iba po ay matitibay ang loob. Alam po natin yung kung sino yung mga yun, at alam rin po natin at ang Panginoon Diyos na naman po ang paala sa kanila. Ang sabi nito, at ang mga itinalagan niya noong una pa ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag niya ay kanya rin pinawalang sala, at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Mga kapatid, alam po ng Panginoon Diyos, ang sino man sa atin na noong una pa ay gumagawa ng tama ayon sa kagustuhan ng Diyos. Yun daw po yung sinasabi ng Panginoon Diyos na noong una pa ay tinawag na niya. Tinawag na niya tayo sapagkat alam natin, kilala natin ang Diyos. Kapag tayo nakakakilala sa Diyos, kaya tayo gumagawa ng kabutihan. Ganun mga kapatid. Sapagkat ang lahat ng kabutihan ay galing sa Diyos. Gumagawa po tayo sa ibang bagyo. Sa anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang banal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Sapagkat bago niya pinag-isang pusang loob na maging handog, ay dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat sa iyo, Ama, at binaghati niya yun, at inabot sa kanyang mga lahat at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Sa tuwing kakainin niyo ito ay gawin sa pag-aalaala sa akin. At ganyan din naman matapos ang hapunan ay hinawakan niya ang kalis at muli nagpasalamat sa iyo, at ibinigay niya ang kalis sa kanyang kalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at sa lahat ay mabubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagdangan natin ang sakramento ng ating pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mo po na ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo samantalang iginagawa ang pagpapala. Ama naming mapagpala, pagkalooban mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain kayong lahat kasama ng inyong buong pamilya ng makapangyariang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa at laging maglingkod sa Panginoon at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Bigyan mo guys. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha na lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. At yung mga par, tapos na ating banal na misa daw mga par, no? At yun, sana na tuto at nakapakinig kayo ng banal na homilia, no? At yun mga par, pasensya nga pala sa audio mga par, no? Ni-reduce noise ko kasi kaya parang nagputol-putol kasi inayos ko din mga par, no? Kasi humihina tapos lumalakas, tapos yun, no, mga par, no? Kasi may ano kasi yun, no? Kumbaga nakaupo kasi kami nun sa malapit sa electric fan mga par, kaya may wind noise mga par, kaya ni-reduce noise ko mga par para yung pinaka-wind, kumbaga ano, yung pinaka-boses lang maririnig mga par, no? Hindi yung mga ano sa paligid, kaya yung mga palakpak din mga paris tinanggalan ko ng reduce noise mga par, no? At ilang mga par, sana good vibes kayo palagi. May napipindot, no? At yun, sana napasya kayo mga par na ano kayo mga par na info, na simbaw kayo mga par, no? At ayun lang mga par, vlogging good vibes lang mga par, no? At Oh, mga par, yes. peace out and yup.